sa Psalm 119. Psalm 119, at tignan po natin ang verse number 62. Yan, Psalm 119. Psalm 119. Yan, Psalm 119, verse 62. Pag nakita na po, basahin natin ng sabay-sabay ang talata. Psalm 119, verse 62. Ready, read. At midnight I will rise to give thanks unto Thee because of Thy righteous judgments. Our Father in heaven, maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang source ng righteous judgment. Panginoon, ang daigdig po namin ay confused when it comes to the absolute truth. Marami po ang mga tao na nakabatay sa pakiramdam, nakabatay sa paniniwala ng majority, nakabatay sa mga kilalang tao ang kanilang basihan kung ano yung tama at mali. Pero salamat, Lord, bilang mga mananampalataya, bilang mga anak mo, hindi niyo po kami pinabayaan na mangapa sa kadiliman. Binigyan niyo po kami ng banal na aklat, ang Bible, na siyang aming sukatan kung ano yung tamang paghatol. Kaya tulungan kami ng banal na spirito na kami po, Lord, ay maging mapagkumbaba. Maunawaan po namin ang iyong mga salita at kami ay maging ilaw ng madilim na mundong ito. Maturuan sila ng tama, madala sila sa katotohanan. And again, Panginoon, thank you po sa iyong banal na spirito na tunay na tagapagturo. Itago niyo po ako, Lord, sa inyong likuran, hindi ako ang makita, ikaw lamang. Kaya ito po, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. At welcome po sa month ng December at ang tema natin sa buwan na ito ay Thanksgiving. Salamat, tamang-tama, dahil kakatapos lang ng ating church anniversary. By the grace of God, ay 26 years na po tayo. And nangyari po yan, hindi dahil magagaling tayo noon. Kung tayo lang po, matagal na tayo naghiwa-hiwalay. Matagal nang sarado tong ating church na ito. Pero salamat, it is only by the grace of God, kaya karapat-dapat natin siyang pasalamatan. Pero alam nyo, sa ating panimula, no, sa buwan na ito ng Thanksgiving, alam nyo, ang title ng ating message, by the way, ay Thank God for the Bible. Alam nyo kung bakit? Kasi, alam nyo, marami man tayong mga iniisip na dapat pasalamatan. No? Maaaring iniisip natin yung mga mahal natin sa buhay, maaaring yung mga kaibigan natin. Pero madalas, hindi natin naiisip na, Lord, salamat sa salita mo. No? Salamat sa Bible. Kasi kung walang Bible, ay wala tayong, kumbaga GPS, wala tayong authority pagdating sa paglalakbay natin sa mundong ito. Kaya salamat po, no? Dahil ang Diyos natin ay ibinigay niya ang kanyang mga salita. In fact, yung binasa natin, no, which is found in Psalm 119, ang Psalm 119, next slide nga, brother. Ang Psalm 119, kilala po itong portion na ito sa Psalm, na Word of God Psalm. No? Tawag ng iba chapter, pero ang Psalm kasi hindi siya gumagamit ng chapter kasi nga mga awit po yan. Compilation siya ng mga awitin. At ang Psalm 119, sinasabi nga yan, ang pinakamahabang chapter sa Bible. At yan ay tungkol sa Word of God. Word of God chapter. Just imagine, ganun ka-importante ang salita ng Diyos sa pananaw ni God. Kasi sa buong Bible, ito yung may pinakamahabang chapter. At ang pinakamahabang chapter na yan ay tumutukoy sa kanyang salita. Kaya nga, kung titignan natin yung binasa nating talata, ang nakalagay po dyan, because of thy righteous judgments. Ginamit po yung word na judgments. Huwag niyong kalilimutan, in the book of Psalm, particularly in Psalm 119, may mga iba-ibang ginamit po dyan. Ang tawag ng mga ilang commentator po dyan ay mga psalteric titles. Meron mga titles ang Word of God na makikita natin sa Psalm 19, Psalm 119, na ito po ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Kagaya niyan, kung babalikan natin yung verse 57 sa Psalm 119, makikita natin yung word na, I would keep thy words. Yan, yung words. Then pagdating naman
Dito po sa verse 59, no, makikita natin sa bandang dulo ng verse nakalagay, fit unto thy testimonies. No, yung salitang testimonies, yan po ay isa rin sa mga title na tumutukoy sa Word of God. Tingnan naman natin yung verse 60, makikita natin dun sa last part, keep thy commandments. Yung word na commandments po dyan ay Word of God din po yan. In verse number 61, ang nakalagay dyan, sa bandang dulo, but I have not forgotten thy law. So yung word na law, it refers to the Word of God. Then dun sa binasa nating talata, di ba yun nga, no? Righteous yung word na judgments. Ang word na judgments po dyan, ay isa din po yan sa mga title na ginamit sa book ng Psalm 119 na tumutukoy sa Word of God. At kung itutuloy pa nga natin dun sa verse 63, makikita nyo po yung salitang precepts. Then pagdating sa 64, makikita naman natin yung title na statutes. So lahat pong yung mga synonymous words po na yan, sa buong Psalm 119, makikita natin yan at lahat pong yan ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi po ng psalmist in verse 62, at midnight, no, kumbaga sa midnight tulog na po yung iba, pero itong sumulat po ng awiting ito, sabi niya, at midnight I will rise to give thanks unto thee, pasalamatan ng Diyos, because of thy righteous judgments. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, sa daigdig po natin ngayon, ang madalas po na naku-quote na verse ng mga hindi mananampalataya ay yung Matthew chapter 7 verse 1. Siguro familiar kayo dyan. Na sabi sa Matthew 7 verse 1, huwag kang manghusga para hindi ka husgahan. Madalas pong nagagamit yan. Lalo po ang mga, kumbaga, yung mga namumuhay sa immorality, favorite verse nila yan, Pastor Jeff. No? Na pag pinagsabihan mo, Brad, ayusin mo naman ang buhay mo. O kaya ayusin mo ang buhay mo. Huwag mo kong husgahan para hindi ka husgahan. Yan ang paboritong verse. No? Para ma-justify yung kanilang mga ginagawang hindi kaaya-aya in the sight of God. Totoo naman po yung verse. Masama po talagang manghusga sa kapwa. Pero huwag niyong kalilimutan, masama lang po ang panghuhusga kung ang standard na gagamitin mo, sarili mo. Kung ang basis ng judgment mo, yung nakikita mo lang, halimbawa, no, nakita mo yung isang tao na palapit sa'yo, uy, mukhang addict to ah. Mukha lang, yun ang judgment mo. Hinusgahan mo siya. Uy, ano to? Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Anong basis mo para sabihin mong mukha siyang hindi mapagkakatiwalaan? Wala kang basis. Personal. Kumbaga, sarili mong standard ang yung ginamit, that is wrong in the sight of God. Pero huwag niyong kalilimutan, kagaya ng ginamit din, by the way, ginamit din ni Christ ito in John 7:24, na sinabi ni Christ, judge, wag daw po manghusga sa panglabas na itsura, but judge righteous judgment. So, kung ikaw ay mag-execute ng judgment o mag-apply ka ng judgment sa isang issue, kinakailangan gamitin mo yung righteous judgment. Ano yung righteous judgment, mga kapatid? Yan po yung salita ng Diyos. Pag ginamit mo yung salita ng Diyos in its context, magiging tama yung ang pagbibigay mo ng hatol sa mga issues na kinakaharap sa mundong ito. Kaya nga maraming salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng aklat, binigyan niya tayo ng manual sa madilim na mundong ito. Dahil po sa aklat nito ay tayo ay nagiging aware kung ano yung katotohanan, kung ano yung mga kamalian, paanong mamuhay sa katotohanan at paanong manatili na mamuhay sa katotohanan. Alam niyo mga kapatid, halimbawa wala tayong Bible. Obviously, pwede nating maisip na merong God. No, kaya nga sabi nung tinatawag na yung general revelation, na pag tinignan mo yung araw, pag tinignan mo yung buwan, pag tinignan mo yung mga bundok, obviously merong creator. Hindi po pwedeng biglang lumitaw yung mga bagay na yan. Pero syempre, hindi pwedeng hanggang general revelation lang. Kaya nga yung mga tribo doon sa South Africa na wala naman silang Bible, wala pong ateistang kabilang sa mga tribo. Kasi alam nila merong creator. Alam nilang may lumikha ng lahat ng bagay. Kaya lang, hanggat wala yung pinaka-special revelation ni God, hindi natin makikilala kung sino yung tunay na Diyos. Paano natin malalaman yung kalooban niya? Kaya nga, salamat, nung unang panahon, nung wala pa yung Bible, ang Diyos ay gumamit ng iba't ibang kaparaanan para maipahayag yung kanyang
katotohanan. Kung sino siya, kung ano yung kalooban niya, kung ano ang mga kautusan niya, gumamit siya ng mga anghel, gumamit siya ng audible voice niya. May mga times na, Samuel, Samuel. Diba? May mga times naman, gumagamit si God ng dreams, gumagamit si God ng vision para sabihin sa kanyang mga lingkod kung ano ang mga salita niya. Pero tandaan niyo po, yan yung era, yan yung panahon na wala pang Bible. Pero salamat, dahil hindi po natapos doon yung pagbibigay ni God ng kanyang revelation, pinahintulutan niya na ang kanyang mga salita ay maisulat. Kaya nga salamat na isulat ang kanyang mga salita, no, meron siyang mga ginamit na approximately 40 human writers ng Bible. Sabi nga ng 2 Peter 1:21, spake as they were moved by the Holy Ghost. Sila po ay supernaturally controlled by the Holy Spirit while writing the Bible. Kaya talagang makikita natin, walang pagkakamali, inerrant, infallible ang kanilang mga writings kasi nga sila po ay mga sekretarya lamang. At ang pinaka-authority, ang pinaka-author ay walang iba kung hindi ang Diyos. At hindi lang yan, mga kaibigan at mga kapatid, salamat dahil hindi po natapos doon sa tinatawag nga na inspiration, meron pang preservation. So, wala na po yung mga original writers, wala na nga rin pong original na Bible ngayon. Kahit saan kayo magpunta, kahit saang museum, kahit saang lugar, wala na tayong makikitang original na Bible. Pero tandaan niyo po, dahil makapangyarihan ang Diyos natin, ay yung Bible na original wala na, pero gumawa pa rin siya ng paraan dahil sa kanyang kapangyarihan na itong Bible na ito ay maipreserve. No? Maipagpatuloy in every generation, patay na sila Pablo, patay na sila Pedro, yung mga ibang writers ng Bible, pero ito po ay naipreserve ng salita ng Diyos, napunta sa mga iba't ibang mga churches, sa mga iba't ibang Bible believers noong unang panahon, at hanggang sa panahon natin ngayon, nakarating ito, in fact, blessing pa nga, kasi translate pa ito sa isang lingwahe na naiintindihan natin. Kaya nga hindi tayo nangangapa sa kadiliman, ano ba talaga yung tama? Ano ba talaga yung dapat nating gawin? Hindi po, binigyan tayo ng Diyos ng lampara, binigyan tayo ng Diyos ng kompas, kaya salamat sa Word of God na kanyang ibinigay sa atin. Kaya nga, number 1, in the Holy Bible, we learn, salamat po, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, we learn the right deliverer. Alam nyo, salamat na lang. Meron tayong Bible, merong Word of God. Kasi pag walang Bible, paano natin malalaman kung sino yung tunay na tagapagligtas? Alam nyo, marahil yung iba sa atin noon, nung hindi pa natin nakakilala ang Panginoong Hesus, maaring may mga iba sa atin ang iniisip natin, ang tagapagligtas, hindi lang si Jesus. Baka nga yung iba iniisip nyo, tagapagligtas din si Mary, tagapagligtas din yung anghel. Marahil yan ang iniisip ng iba. Pero salamat dahil meron tayong Bible, may mga nagtuturo man ng iba't ibang mga reliyon, iba-ibang mga sekta, pero ang pinaka-authority kasi natin when it comes to our faith and practices, yung Bible. At gamitin ko po itong 1 John chapter 2, simulan ko po sa verse 1. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 1, "My little children, these things write I unto you," sabi ni John, "that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate." Meron tayong defense attorney doon sa langit with the Father. Sino po yung defense attorney natin? Jesus Christ, tignan niyo po yan, the righteous. Righteous. So si Jesus Christ, mga kaibigan at mga kapatid, siya yung ating advocate. He is the righteous. Kaya nga sabi rito, righteous judgment. So ang ating tunay na tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po sino man, o hindi po si Jesus Christ, hindi siya yung isa sa mga tagapagligtas. Siya lang ang tagapagligtas. Alam niyo, kung si Christ ay isa lamang sa mga tagapagligtas, huwag na tayong mag-aksaya ng oras na suportahan ng mga misyonary. Huwag na. Kasi kung si Buddha naman pala yung tagapagligtas ng India, kung si Confucius naman ang tagapagligtas halimbawa ng China, hindi na natin kinakailangan magpadala ng misyonary doon. Yun naman pala, meron naman silang ibang tagapagligtas. So kumbaga, kanya-kanyang teritoryo, hindi ganyan ang teachings ng Bible. Salamat nga, meron tayong Bible. Nalaman natin na sinasabi ng Acts 4:12, isang pangalan lang ang ibinigay sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao,
ang pangalan ni Jesus Christ. Merong right, siya lang po ang tama. The rest peke, the rest impostor. Kaya nga mahalaga din po mga kaibigan at mga kapatid, nakilala natin yung tunay na Jesus kasi marami ring mga gumagamit ng pangalan ni Jesus. No, kaya nga, 'di ba? Meron ding mga nagtuturo na si Jesus ay tao lang. Kaya nga, tama din yung kanilang claim, sila ay INC, incomplete, kasi tao lang ang tingin nila eh. Sa atin hindi, kompleto yung tingin natin kay Christ, kasi may mga verses na tao siya, pero meron din namang sangkatutak na mga verses na siya ay Diyos. Kaya tinitingnan natin yung tama. Kaya nga, kung walang Bible, salamat. No, kung walang Bible, hindi natin alam yan. Kaya nga, di ba, merong era sa history na ang mga tao noon tinawag na Dark Ages. Bakit Dark Ages? Kasi nga, madilim spiritually, wala silang liwanag, wala silang Bible. Tinatago yung Bible, pinagbawal yung Bible. Kaya kung ano-anong mga maling tagapagligtas ang kanilang mga natutunan, pero salamat, may mga lumaban, may mga nagpatuloy ng salita ng Diyos, nagbigay ng konting liwanag kahit na pinagbabawal noong unang panahon under the Roman Empire, ay pinagpatuloy nila na ipakilala ang Panginoong Jesus. Hindi lang yan. Pangalawa po, sa pamamagitan ng Bible, nalaman natin yung tama. Yung right doctrine, yung tamang aral, yung tamang doktrina. Kaya nga, di ba, kung babalikan natin yung 2 Timothy 3:16, sabi ng Bible, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Pag sinabi nating doctrine, what's right? Kung anong katotohanan. Nalaman natin sa Bible kung ano yung mga tamang aral. Diba, nung wala pa tayong alam sa Bible, ang dami nating mga sablay na mga paniniwala. Marahil yung iba sa atin noon, nung wala pa tayong alam sa Bible, ang ginagawa natin, mula Pasig City, naglalakad kayo, walang tsinelas, nakapaa, naglalakad kayo mula rito hanggang doon sa Antipolo. O kaya marahil yung iba sa inyo, mula dito, naglalakad kayo hanggang doon sa Quiapo, maaring humihila pa kayo doon ng itim na ribulto, hila-hila kayo, hila-hila. Dahil akala nyo sa pamamagitan yan, mababawasan yung kasalanan, tapos inuman pagkatapos. Kasi nabawasan na, nag-cleansing na daw, doon inuman na. So, yung mga ganong bagay, bakit ganon yung mga practice? Kasi nga, ignorant sila sa Word of God. Wala silang alam sa salita ng Diyos. Pero thank God, we have the Bible, kaya yung mga bagay na yan, nakikita natin, mali ang mga yan, at alam natin yung tama. Alam din natin, kung ano kumbaga alam natin na yan ay isang mga bulaang propeta, alam natin kung yan ang mga bulaang tagapagturo, kasi meron tayong standard, the Word of God, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya salamat. Alam nyo sa pamamagitan ng Bible, ang dami nating mga tradisyon na break sa buhay natin. Salamat. Salamat. Kasi yung iba nun, makasalubong lang kayo ng pusang itim, di na kayo tutuloy sa lakad nyo eh. Di ba? Bakit? Paano nyo nalamang masama? Sabi ng lolo ko eh. Sabi ng matatanda. Pero salamat dahil sa Bible, nalaman natin ang katotohanan ang nagpalaya sa atin. Kaya ngayon, habang pag nakasalubong kang pusang itim, wala na. Wala nang talab, no? Pag may nakasalubong kang pusang itim, baka nga pakainin mo pa eh. Wala na. Wala nang sa iya, wala ka nang takot kasi pinalaya na tayo ng katotohanan. Alam nyo, talagang, we're so blessed talaga. Kaya nga, kung meron man tayong, isa sa mga, huwag palilimutang pasalamatan ng Diyos. Pasalamatan natin, meron tayong Bible. Kaya nga, alam nyo, meron ako nakitang video, kumalat ito sa social media, di ba, na yung sa China, first time nila nakahawak ng Bible, grabe, nakakaantig sa damdamin. Nung binuksan nila yung box, di ba, nung nakita nila yung Bible, grabe yung pagyakap nila. No? Sa atin, baka mangyari pag nakatanggap ka ng exchange gift na Bible, ano ba yan? Bible yung natanggap ko? Parang di ba, okay, magpaparapol, Bible, kita nyo, minsan parang walang gana. Ang rapol, Bible, parang sana wag ako, yung sapatos yung gusto ko, yan yung gusto ko mapanalunan. Di ba? Pero salamat, we have the Bible. The precious Word of God. Nalaman natin ang katotohanan. Yung mga kamalian. Dahil sa panahon natin ngayon, pag wala tayong alam sa katotohanan, hindi natin masasabi, ang dami palang mga false teachings, false teachers sa paligid natin. Kaya salamat, meron tayong Bible. Alam nyo, kahit nga, hindi nyo na kinakailangan makinig ng mga religious show para maka-encounter kayo ng mga false doctrine.
Manood nga lang kayo ng Korean novela, may mga false doctrine dyan eh. Ilang Korean novela ang nagtuturo ng reincarnation? Ilang Korean novela ang nagtuturo ng witchcraft? 'Di ba? Ang dami niyan. Ilang mga telenovela, Korean novela, o anumang nobela yan ang nagtuturo ng immoralidad. Ang dami niyan. Kaya nga salamat may Bible tayo kahit papaano nagkakaroon tayo ng shield regarding sa mga nagkakalat na mga teachings na ganyan. At take note, kaya nga dito sa church natin, pati bata, tinuturuan natin ng Bible. Kasi si Satanas, hindi sinasabi ni Satanas, "Uy, huwag mo na turuan yan, bata yan." Hindi, bata pa lang tinuturuan na ni Satanas. Kaya nga yung mga teachings, di ba, na parang sa atin, huwag natin muna ituro. Alam niyo sa mga palabas na pambata, nakikita na natin yan. Kaya nga, meron na kayo makikitang palabas na pambata, sinasabing pambata, cartoons, 3D, pero meron magpartner dyan, parehong lalaki. May magpartner dyan, parehong babae. O kita nyo, na ipapasok na ni Satan yung agenda niya. Pero salamat, we have the Word of God. Kasi merong mga katuruan na parang ang gandang tignan, parang tama. Pero pag nilagyan natin sa Bible, hindi pwede. Kagaya niyan, di ba? Ang sarap kaya ng religious unity. Ang sarap kayang magsama-sama lahat ng reliyon. Alam mo, imagine dito sa stage natin, no, patayuin natin ng mga iba-iba, may mga imam, di ba? Merong mga guru, lahat dito. Tapos mananalangin. Parang ang sarap tignan pag wala kang alam sa Bible. Pero dahil meron tayong alam sa Bible, we have the Word of God, alam nating that's wrong. That is abomination in the sight of God. Kasi hindi pwedeng magsama-sama ang nagdadasal kay Baal, nagdadasal kay Molech, at nagdadasal kay Jehovah. Si Jehovah exclusive lang siya. Wala siyang kapantay, wala siyang kaparehas. Nag-iisa lang siya na dapat sambahin. And of course, the last, mga kapatid, salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng Bible, nalalaman natin kung ano yung tamang disiplina, ano yung tamang pamumuhay. Sabi nga, balikan ko yung 2 Timothy 3:16, di ba? Sinabi doon, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Salamat, nalaman natin ano yung tamang pamumuhay. Alam nyo, ang daigdig natin, kasi nga, ang nakakalungkot sa panahon natin, habang tumatagal ang panahon, ang tao palayo sa Bible. Kasabay po niyan, pagulo din ng pagulo ang panahon. Pagulo rin ang pagulo. Kaya nga, di ba, yung role ng husband, ang role ng wife, marami ngayon confused yan, hindi nila alam ang pagkakaiba niyan. Hindi nila makita ano ang role ng isang anak sa magulang niya, ano ang role ng husband sa kanyang wife, ang role ng wife sa kanyang husband, and ang Bible malinaw sa mga bagay na yan. Ano ang role mo bilang nagtatrabaho ka, ano, yung relationship mo sa yung boss, ano naman yung relationship ng boss sa kanyang empleyado, nasa Bible lahat yan. Merong ginawang design si God. Kaya lang nagkakagulo-gulo, kasi nga ang tao, sinusunod yung kanyang sarili. Bumabalik yung sinabi ni Satan doon kay Eva na ikaw ay magiging Diyos. Yan kasi gusto ng tao. Siya ang maging authority ng kanyang buhay. Kaya siya ang mag-iisip kung ano yung iniisip niya na tama. Pero salamat, we have the Bible. Nalaman natin ano yung tamang pamumuhay. Ano yung tamang maging disiplina natin. Lahat yan nasa Bible. Kaya salamat. Just imagine, ano kaya ang mangyayari sa daigdig kung walang Bible? Tayo, imagine niyo, ang isang church na nagpapakilalang church pero walang Bible na ginagamit. Ang gulo niyan. Ang gulo niyan. Kaya nga naalala ko kanina, meron kaming kausap na pastor, meron siyang nakausap na member niya, nag-share sa kanya, napunta sa isang malaking church. Alam nyo, nakakalungkot because doon sa naikwento niya, doon sa malaking church na pinuntahan niya, pambira, habang nagpipreach yung pastor, may kanya-kanyang kwentuhan. Kanya-kanyang pindot. Ba't nagpunta pa doon? Sayang. Kasi nga, wala nang respeto sa salita ng Diyos eh. 'Di ba? Kaya kita niyo 'yan. Sabi nga nila, ang eduksyon, ang sagot sa korupsyon, hindi totoo 'yan. Alam na alam natin ngayon 'yan. Ang daming mga matatalinong tao nakaupo sa gobyerno. Ang tataas ng mga pinag-aralan. Pero the more na nakapag-aral, the more nagiging corrupt kasi wala nang standard, wala nang authority sa buhay nila. Okay?
Kaya salamat, we have the Bible. Hindi man tayo mayayaman, hindi man ganong kataas ang pinag-aralan natin, pero sapat na ang Bible para maiayos ang buhay po natin. Kaya nga minsan, yung mga, meron ako nakitang nakapost sa Facebook, parang gusto kong sumagot pero hindi na lang, minsan nakakatamad din Ang sabi niya, saan kaya makakita ng lalaking hindi naninigarilyo, hindi nag-iinom, mga lalaking hindi nananakit ng asawa? Meron pa ba? Parang gusto kong gawin, punta ka ng FBC, marami pa. By the grace of God. Kasi yung pananaw niya na yun kasi ang talagang kadalasan. Kasi nga marami mga taong malayo sa Diyos Diba? Kaya dahil malayo sa Diyos, ayan, may mga nambababae, naglalasing, diba? Nasusugal, nambubugbog ng asawa. Wala, malayo sa Diyos. Wala yung standard ng salita ng Diyos. Pero sa mga mananampalataya na kagaya natin, salamat by the grace of God. May mga matitinupang mga lalaki, may mga matitinupang babae, hindi dahil nagbabanal-banalan tayo, hindi. Dahil pinaging banal na tayo ng Diyos. Dahil tinuruan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, ano ang tamang pamumuhay. Kaya nga, di ba, hindi pa rin nawawala yung sinabi ni God kay Joshua na this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Tapos sabi sa dulo, for then thou shalt make thy way prosperous, then thou shalt have good success. Maging prosperous ka, not in material, but in spiritual. Makaranas ka ng pagpapalang spiritual. Masasabi mong successful ka in the sight of God, hindi sa standard ng world. Huwag mong ihiwalay ang sarili mo sa Word of God. At tandaan nyo, hindi lang yan hanggang memorization. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against God. Lord, thank you sa iyong salita. Tayo manalangin. Mahabaging Diyos, salamat po. Paano kaya, Lord, kung walang Bible? Paano kaya kung wala kaming standard ng authority when it comes to our faith and practices? Napakagulo. Walang order. Subjective. Nakabase lang sa konsensya. Nakabase sa tradisyon. At mga kung ano-ano pa. Pero salamat, Panginoon. You gave us your word. You preserve your words. At sinabi nga ng iyong salita, thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Sorry, Panginoon, minsan nakakalimutan ka naming pasalamatan. Salamat because through your word, makakapag-execute kami, magagawa namin yung righteous judgment. Magkakaroon kami ng tamang pagpapasya, tamang pagpili sa buhay na ito dahil po sa iyong mga salita. Kaya Panginoon, turuan niyo po kami, palalahanan niyo po kami na ang iyong mga salita, ito po ay aming ibahagi sa iba. Amin po itong ituro sa ibang tao at ipamuhay po namin ang iyo pong mga salita. Kaya Panginoon, bless niyo po kami. Salamat sa 26 years. At sa 26 years po na yan, o higit pa, kung isasama pa yung Shepherd Light Life Damayan. Mula noon hanggang ngayon, wala kaming ibang pinag-aaralan, wala kaming ibang standard ng authority kundi Word of God. Kasi yun naman talaga ang kinakailangan ng isang iglesia na tinayo ng Panginoong Hesukristo. Kaya Panginoon, magpatuloy po kami, huwag namin pagsawaan ng iyong mga salita. At higit sa lahat, hindi lang kami hanggang pag-aaral lang, isa puso namin ito, ipamuhay po namin para makita sa aming buhay paano kami mag-isip, paano kami magsalita, paano kami kumilos na ito'y sumang-ayon sa iyong mga salita. Kaya purihin ka, Panginoon, dahil sa iyong pagmamahal sa amin, binigyan niyo kami ng Biblia. Ito po, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen.